Kapag nakagat ng hayop na may rabies, narito ang first aid na maaari ninyong gawin. So kung ito man ay nakagat or nakalmot, linisan ng tubig at na may sabon, usually mga 10 minutes, no? Kung kayang, syempre kung malaking sugat, wag naman natin kuskusin ng gusto kung malaki. Pero kung ano mang sugat niya na kayang linisin, soap and water. Ikalawa, dalhin kaagad sa isang animal bite center. Mahalaga kasi doon dahil kailangan natin malaman, makwento natin sa ating doktor, sa ating healthcare worker kung ano ba nangyari, paano nakagat. Yung bato or yung bawang or kahit na anong mga halamang gamot, hindi siya nagiging kumbaga lunas kasi pag nakapasok na yung virus, ang importante is ating maagapan nung bakuna. Ayon sa DOH, kung sarado ang mapupuntahang Animal Bite Center, ay maaari namang pumunta sa mga emergency room sa mga ospital. Mahalaga rin na maobserbahan ang nakakagat o nakakalmot na alagang hayop para malaman kung infected na ito ng rabies. Importante yan kasi titignan natin in the span of 5 to 7 days kung ang aso ba or ang pusa ay magkakaproblema. Ibig sabihin, baka siya yung una makikita may sintomas doon kasi usually yung mga hayop na nakangagat, sila mismo para bang lumalabas na yung rabies sa kanila at lumilipat yung virus dun sa nakagat nila na tao. Now, pag nasa Animal Bite Center na, so of course, bahala ng ating doktor, pero usually ang treatment dyan, meron tayong tinatawag na post-exposure prophylaxis. Bibigyan ka ng bakuna laban sa rabies, pero like I said, mas mahalaga yung bakuna dun sa hayop bago ka pa man makagat.